Ito po, ang air fuel mixture screw. Ito po isang adjustable screw na kung saan sa labas naman ng carburetor matatagpuan. Ayan po, wala siya sa loob. Ito po ay nasa labas ng carburetor at ito ay ginagamit upang baguhin ang dami ng hangin na hahalo sa fuel sa air fuel mixture. Hello classmate! Welcome to MotoTeach TV. In today's video, we're diving into the heart of your engine at ito nga, ang carburetor. So manda ka na and we will break down the basic in this beginner-friendly guide. So bago tayo pumunta sa mga essential details, nagkaroon muna tayo ng quickly recap ano nga ba itong carburetor. Sa masimpleng salita, ang carburetor ay isang device na kung saan naghahalo ang air and fuel for an internal combustion engine. Ito po ay napaka-importante in regulating the air-fuel mixture para ma-ensure ang engine natin ay tumatakbo ng maayos. At ayun nga classmate, titignan natin ngayon at iisa-isahin natin ang mga key components na bumubuo ng carburetor. Simulan na natin. Una, pag-usapan natin ang venturi. Ito ay isang makitid na daanan. Ito po, dito sa gitna na ito, diyan po nangyayari ang venturi na kung saan ito po ay gumagana na parang vacuum at humihigop ng hangin na kailangan para sa combust ng fuel. At ito po ay parang paraan ng paghinga ng carburetor. Susunod naman ay ang slide. Ito po ang nagko-control ng airflow papasok sa engine. Kapag binubuksan mo ang throttle, nagbubukas po itong slide at nagbibigay po ng daan para mas maraming hangin ang maghalo sa fuel para po mag-increase ang power ng inyong engine. Okay? At ito namang classmate, ang needle. So ito po ang kasama ng ating round slide. Kung itong round slide ay kumukontrol sa pagpasok ng hangin, ito namang needle ang nagkokontrol ng pagpasok ng fuel po ay natutuno rin at naia-adjust classmate. Ngayon naman, pag-usapan naman natin ang float valve. Dito po nakalagay ang supply ng fuel sa carburetor. So, yung nanggagaling po sa tangke ng mga motor ay dito po naiipon sa float valve. Ang susunod naman classmate ay ang float. Ito po yung float sa loob ng valve. At dito po yan na kakabit sa ating carburetor. Dito po siya nakakabit. So, dyan siya nakakamit classmate ang float valve ng carburetor. So, ito po ang kumukontrol ng dami ng fuel na maiimbak dito sa ating float valve. Okay, so, meron po itong kasama. Ang kasama nitong float ay ang float valve. Okay, itong valve po na ito, itong maliit na ito, ay napakahalaga po para sa ating carburetor. Ito po ang nagsisilbing switch para sa pagpasok ng gasolina na maiimbak dito sa ating valve. Dito yan nakalagay classmate. Itong float valve na ito ay nandirito kasama nitong float na ito. Kapag ito po ay umangat, so maglalabas po ng gasolina ang ating karburador, at kapag ito naman po ay pumasok, titigil po ang pagpasok ng gasolina papunta sa ating float valve. So, kaya nga po minsan may mga problema sa karburador na nag-overflow. So, ito po ang problema nun. Kapag may nag-overflow po na carburetor, ito po ang salarin. Okay, maaaring pong sira na po ito. Susunod naman classmate ay ang main jet ng carburetor. Okay, ano ba ang main jet? So, ang main jet ng carburetor ay isang maliit na butas po, no? Ito po ay may maliliit na butas na bahagi ng carburetor
na nagko-control sa dami ng fuel na papasok sa ating mixing chamber. Opo, yung papasok sa ating mixing chamber or yung sa venturi tube. So, ang main jet, tatanggalin natin dito. Classmate, ang main jet dito ay ito po, no? So, tatanggalin ko. Ayan po, ito po ang main jet. Ito po ay may malaking rule kapag dating sa 3/4 to full throttle. Main jet na po ang gumagana sa ating carburetor in 3/4 to full throttle. So, ito po ay pwedeng baguhin ang size ng main jet. May iba't ibang sizes po to. Depende sa pangangailangan mo, sa gusto mo, depende sa klima ng iyong lugar. So, hindi po basta-basta magpapalit, classmate, ng main jet. Kailangan alam mo ang pagtutuno ng carburetor. At panoorin niyo yan sa susunod kong video, ano ang tamang pagtutuno ng carburetor. Ano naman to, classmate? Ito yung pinanggalingan ng ating main jet. At ito ang tinatawag nating atomizer. Okay? Itong dulo po nito ay nakakabit po doon sa dulo. Doon po sa dulo niyan. Yan, classmate, doon sa dulo. Ito po ang nakakabit. At napaka-importante nito, classmate, dahil ito ang nagsisilbing parang vaporizer. At susunod naman, classmate, ay ang pilot jet. So, tatanggalin ko, classmate, itong pilot jet. Ayan, ito siya. So, dito po nakalagay yun, classmate. So, itong pilot jet na ito ay mayroon din pong maliit na butas. Bahagi rin ng inyong carburetor sa pagkukontrol ng supply ng fuel sa idle or low speed na takbo ng iyong engine. So, kapag naka-idle po, no, close to 1/4 throttle, so ito po ang gumagana sa ating carburetor, itong pilot jet. Okay, so napapalitan din po ang size nito, size ng butas nito, depende sa pangangailangan ng iyong carburetor. Okay po, so hindi ko na po masyadong di-discuss kung anong mga magagandang sizes ng pilot jet. Gagawan ko po ng bagong video kung paano ang pagtutuno ng pilot jet. So, ang susunod naman, classmate, ay ang air fuel mixture screw. Ito po. At ito ay ginagamit upang baguhin ang dami ng hangin na hahalo sa fuel sa air fuel mixture. Malaki rin po ang epekto nito pagdating sa idle at low speed running. Kaya po, hindi ito basta-basta ginagalaw. So, mayroon pong tamang pagtutuno rin dito. At ang susunod naman, classmate, ay ang idle screw. Ito po, nasa labas din po ito ng carburetor. Itong idle screw, ito po ay adjustable screw din. At ginagamit ito upang kontrolin ang bilis ng idle ng engine or yung RPM. So, sa pag-aayos nitong screw, maaari mong baguhin ang dami ng hangin na dadaan sa carburetor habang nasa idle. Nagbabago ang bilis ng RPM kahit hindi gumagalaw ang throttle. So po yung choke system. At para sa naman tong choke system, ito po ay tumutulong pagdating sa cold start. Ano po? Kapag tayo ay nag-choke, ayan, classmate. So ito po ay naka-open. So hindi po ibig sabihin hindi pa po gumagana yung choke dyan. Kapag ito ay tinaas mo, ayan, naka-close po yan. So kapag ganyan na po ang position ng inyong choke, binabarahan niya po ang hangin para naman po maraming gasolina ang mapunta sa ating combustion chamber. At yan po ay nakakatulong kapag dating sa cold start. Para naman po mapanatili ninyo ang carburetor ninyo sa top-notch condition, kailangan mo, classmate, ng regular maintenance. Yun po ang susi sa isang napakagandang kondisyon ng inyong carburetor. Kailangan nililinis or nire-replace natin
yung mga jettings. No? Kapag barado na po itong mga ito, kailangan po nating linisin or palitan itong mga pilot jet, main jet. Ano po? So ito po ay napapalitan kapag barado or sira na. Ini-inspect din natin ang float at dapat ito ay nasa proper adjustment. So yan classmate, ang beginner's guide sa ating carburetor parts. Sana ay nakatulong itong video na to sa iyo at ikaw ay nalinawan tungkol sa mga inner workings isang crucial engine component katulad nitong carburetor. At kapag sa tingin mo itong video na to ay nakatulong sa iyo, huwag mo namang kalimutan magbigay ng thumbs up. Mag-subscribe ka na rin classmate para sa mas maraming informative content and hit the notification bell para stay updated. Hanggang sa susunod classmate. Bye-bye!